Alam nyo ba na napakadali lang pala ng process para makapagbakasyon yung pamilya natin dito sa Taiwan? Wow! Kaya kung mapanood nyo yung video ito, baka ito na yung sign. Hi, ako si Tin, ang makulit na vloggerista sa Taiwan. Wow! Ngayong araw nga ay samahan nyo ako sa Meko Taichung para kumuha ng invitation letter Wow! na magiging supporting document ng magulang ko papunta dito sa Taiwan. Kaya tara! So, mula po dito sa apartment ko, ay sasakay lang po tayo sa aking Honda di bisikleta. Tapos, magsusuot lang tayo ng ganyan para hindi magasgasan yung aking porselanang kutis. Hindi ganon. Kaya ako nagsuot ng ganyan ay para hindi ako lamigin habang nagdadrive ako papunta dun sa Chunan Station. Naku, mahirap na at baka magkasakit. Alam nyo ba, kaming mga OFW, feeling ko mga artista talaga kami. Paano ba naman, kagagaling namin magpanggap na okay kami kahit hindi. Tapos kaya namin ngumiti sa camera kahit deep inside nalulungkot na kami, nasasaktan, napapagod. Huy, apaka-OA! Kaya kung nakikita nyong nag-post sa FB na nagala yung mga OFW, nakain kami dito ng mga masasarap na pagkain, ay wag nyo kami utangan. Wag nyong isipin na baka, huy, siguro mayaman na yan siya kasi panay gala. Alam nyo, sa totoo lang, yun po talaga yung way naming mga OFW para mapawi namin yung pagod at puyat namin sa trabaho, yung stress at pangungulila. Huy, ang drama! Teka, dyan nga po pala ako nagtatrabaho sa Greytech. Icing nga po pala yung gawa dyan. Saka ko na po kayo itutur about dyan. Baka abutin tayo ng 1 month sa sobrang laki niyan. Huy, napaka-OA! Pero bago yun, nandito na pala tayo sa Chunan Station para sumakay ng tren papunta sa Meko Taichung. Meron naman pong iba't ibang branch ng Meko, Meko Taipei, Meko Taichung at Meko Kaohsiung. Depende sa inyo yan kung saang branch yung gusto nyong puntahan. So, kapag nandito na po kayo sa Taichung Station, baba lang po kayo sa sakayan ng bus at may makikita po kayo dyang mga letter tulad ng A, B, C, D. Huy, hindi ganon! So, dito po sa letter A, dito po kayo sasakay ng bus number 300, 303, 307 at 310. Tapos, bababa lang po kayo sa Chungcheng Elementary. Tapos, pagbaba nyo po ng bus, makikita nyo po yung building na yan, malapit lang po sa bus station. Pag nakarating na po kayo dyan, pasok po kayo at gumamit kayo ng elevator. Abay, apakahirap pong akyatin ng 20 floor. Pag akyat nyo nga po dyan, ay bubungad kagad sa inyo yung napakadaming upuan sa Meko. Tapos, meron na po pala sila ditong Xerox machine na hindi nagana kapag hindi mo hinulugan ng coins. Huy, shoot tabi, nangangain talaga ng ignorante yan. Tapos, dito po sa computer na to, dito po kayo kukuha ng stub. Depende po sa sadya nyo. So, dahil invitation letter ang kailangan ko, sa notarial tayo pipindot. After nyo po dyan, diretso po tayo sa window 2 kasi doon po pinaprocess ang invitation letter. Teka, kailangan po pala dala nyo yung passport tsaka ARC nyo. Kailangan din po meron kayong tig-3 copy ng mga yon. Kasi yun yung hihingiin ng staff na mag-a-assist sa inyo. Ganitong form po pala yung ibibigay nila na fill upan nyo. Abay, takpan ko na yung mga personal information ko dyan. Baka kasi pati yun makopya nyo pa. Huy! Pagkatapos nyo pong sagutan yung form, pwede nyo na pong ibigay sa nag-assist sa inyo para ma-print out na po yung invitation letter na kukunin nyo. Ganito po pala yung itsura ng invitation letter na ibibigay ng staff. Tapos, kailangan po yung original copy na yan po mismo yung ipapadala nyo sa Pilipinas. So, para po maipadala nyo yan, punta lang po kayo sa pinakamalapit na post office branch sa lugar nyo. Huy, shoot tabi, nakalimutan ko. May bayad po pala yung invitation letter worth 900 NT. Tapos, pag ipapadala nyo na siya sa post office, may bayad siya ng 200 plus NT lang po. Teka, hindi po pala yan door-to-door delivery ha. Makukuha po yan ng taong pinadalhan nyo sa i-address nyo na munisipyo. Teka, alam nyo ba, naguguluhan nga ako kung kailan ba mag-i-start yung 14 days vacation nila dito. Kaya nga naman tinanong ko na yung staff na nag-assist sa akin. Tapos alam nyo ba, sabi ng staff, hindi pala kasama yung araw mismo ng flight sa bilang ng 14 days. Hala, para ba kasi yung bilang? Gulong-gulo na ako. So for example, January 1 yung flight nila papunta rito sa Taiwan. January 15 naman yung flight nila pabalik sa Pilipinas. Ganarn!
O diba, napakadali lang ng process. Pera na lang yung kulang. So ano pang hinihintay nyo? Pagsapatusin nyo na rin yung pamilya nyo sa Pilipinas at papuntahin na rin dito sa Taiwan. Kung nagustuhan nyo po yung video, please like, share, and comment. Tapos pa-follow na rin po ako sa FB page ko. Baka naman. Hanggang dito na lang po muna for today's video. Salamat!